Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Monday morning. Bago tayo mag-crypto news, mga lodi. Kasi inabangan ko to simula kanina madaling araw eh. Hanggang alas 6 ng umaga, mga idol, no? So ito yung hinihintay ko, kaya lang wala, bad trip ako mga lods, no? So panoorin na nga natin to sabay-sabay natin panoorin, no? Mga lods. Bali, ano to, hindi naman to sa crypto. Mga lods, no? Peggy 16. Kaya lang, inabangan ko to. Nakaka-bad trip talaga. Tanggap ko na eh. Tanggap ko na si Pacom Ram yung kulay blue. Imbis na si Lei Wulong, which is si Jackie Chan yun eh. Gusto ko si Jackie Chan, si Lei. Kaya lang, ito yung lumabas. Para siyang si Bruce. Kaya hindi yan pa kayo sa Tekken, mga idol. Ayan si Paco. Kasi blue daw yung short niya. Taragis na yan. Tignan nyo ha. Sabi nyo nga mga developers, yung kulay daw, magkakaklo ka kung sino yung magiging DLC character, no? Tignan nyo naman si Lei. Kulay blue yan, oh. Oh, di ba? Mga idol. Kahit sa Tekken 7, kulay blue siya. Kaya lang, ang lumabas, eto si Pacom Ram kasi blue yung short. Taragis yan, umalas ah. Get ready for the next battle. Nakakabali. Tekken 8. New Challenger. ข้าจะสังหารเป้าหมาย So, ito yung, ความอยู่รอดของลูกเมีย Bakamran. Ito yung lalabas na DLC character sa July 7. Mga idol. So ayan, okay na yan, di ba? Passport ko onte. So lumabas na. Ayan na, tapos na siya, no? Na-reform niya na yung ano naman yung trip niya sa buhay. So in-expect ko kanina, sabi ko papakita na yung susunod na karakter. So sana si Lei. July 8 pa lang, alas dito. So ayan, no? Akala ko si Lei na yung susunod dito. Kasi may dalawa pang karakter na binili ko yan, ha. Binili ko yan, mga lodi, yung season 2. Magkano bili ko doon? 1.6 ata. 1,600. Para lahat ng lalabas sa season 2 makukuha ko na. So ang lumabas na si Anna Williams, si Anna, si Pacom Ram. Kaya ako to binili kasi akala ko talaga yung blue si Lei eh. Kaya lang hindi si Lei. Putsaragis, ito si Boy Tato. Which is, pero gagamitin ko pa rin yan. Eto na, sabi ko, uy, may pahabol pa. Sabi ko si Lei Wulong to. Ayan, puta, pagtingin ko, kita ko na agad yung sapatos eh. Pagtingin ko sa sapatos, alam ko na agad na siya lang magsusuot ng ganong kabaduy na sapatos. So si Armor King to, ang Jaguar na bumubuga ng apoy. Oh my God. So isa na lang. Isang karakter na lang yung aasahan ko. Pero malamang hindi na to si Lei. Kasi ito, returning character tong dalawa na to. So ito, new challenger. So bagong character to. It's either galing sa ibang game o bagong character sa Tekken. No, ito isa, wala to. Stage lang to. Taragis yan. Nakakainis mga idol. Ang tagal kong hinintay. Kanina madaling araw pa ako gising. Alam nyo yun, hihintay ko, maasa ako na magkakaroon ng si Lei Wulong. Kasi kaya isa sa mga reason kung ba't sa tingin ko may surprise sila kay Lei. Kasi ngayong season 2 nakipag-partner yung Tekken 8 sa Karate Kid. Sa movie nila Jackie Chan, di ba? Mas ngayon wala. Putsaragis talaga yun. Nakaka-bad trip eh. Sinare ko lang sa inyo mga lods. Pero pag ito lumabas sa July 7 pala, ayan, ang gulo naman. July 8 tas July 7 dito. July 7 yung may mga early access, which is yung katulad ko na bumili ng season 2.
Tapos yung mga wala, ayan, July 10 pa sila. Mga lods, no? So, gusto nyo bang i-ano ko to? Magaling ako dun, mga lods, yung tutorial ng mga ganitong laro. Mga lodi, yung kumbaga, i-breakdown natin yung character. Pag gusto nyo lang, i-breakdown kayo si Pacom Ram. Parang si Bruce lang yan eh. So, ayan na. Balik na tayo sa ating crypto news dahil buwisit lang ako dyan. Hindi lumabas sila yung ulong. So, tignan natin ang ating day sa crypto bubble. So, ano tayo na? Trending news kasi yun, no? Trending ngayon yung Tekken eh. Trending kasi may combo breaker 2025 eh. So, ito. Ang ating day, no, sa crypto bubble. O, yan na. Sabi ko sa inyo, magkakaroon tayo ng, sabi ni Ika nga ni Tito Vlogs, ang tawag dun? Kalimutan ko. Pulse Move Monday. Ayan. Pulse Move Monday ba yan, mga lods? O, ayan ha. Kita nyo ha. Nag-ano na to eh. Nag 2.6 no? Pero bumalik siya ngayon. So, hindi natin sure kung magtutuloy-tuloy ba to. Anong reason? Ba't nag-pump siya? Mga idol, o mga 5% din niyang inangat na yan. So, ayun yung aalamin natin, mga lods. No? So, buhay pa yung trade natin. Huwag kayong mag-alala. Ayan. Sa 11 na yun. Nag-12 pa yan kanina, mga lodi. No, ayan, mag-update na tayo. So, ito yung isang reason mga lodi, no? European Union says it's ready to move quickly to negotiate a new trade deal with US. Kaya ang sinabi ni Trump, imbis na June 1, mga lodi, isasampay yung tariff nila na 50%, na minob ni Trump ng July 9. So, ang laki, no? Halos isang buwan mahigit, mga idol, no? Yung dinilay ni Trump. Kaya medyo nagpump yung market. Huminga ng malalim, kumbaga, nakahinga, mga idol. Kaya yung yung eto makulit. Eto matindi, mga idol. 'Di ba? Si Sutoy, yung ating whales, nag-short siya kahapon. O, talo siya ngayon, mga lodi, no? Ayan, no? Kasi nagpump eh, 'di ba? Whale James Wynn closed his 40x short position in Bitcoin worth around 1 billion at 15 million loss. O, di ba? 15.87 million loss. Grabe, di ba? Dito natin ayan, tama yung sinabi nito ni Trench Diver. Di ba? So, this guy just pretend to be smart while talking hugely risky bets. So, dito natin ma-realize na yung mga whales, mga lodi, hindi rin talaga basta-basta yan. Hindi rin talaga basta-basta alam nila yung ginagawa nila. Talagang marami lang silang pang-pondo. Marami lang silang pang-trade. 'Di ba? Kaya medyo matindi yung kunyari ito. Kasi parang 50-50 lang din naman yan, mga idol eh. Kung siguro ganun yung iniisip nila. Kung nag-drop yun, di panalo siya. 'Di ba? Nag-pump, mga lodi. 2 beses na siyang nag-trade na talo siya. Na mali yung hula niya. So, ibig sabihin, namimigay ng pera to. $1,000,000, mga idol, no? So, doon mo talaga masabi na hindi porket whales ka, magaling ka mag-trade. Di ba? So, yung mga whales na yan, sa tingin ko, siguro, ewan ko dito kay James Wynn. Ba't walang walang gilas to? Yung mga whales na iba siguro, may kunyari, may GC kayo, di ba? Uy, saan tayo ngayon? Para sabay-sabay, maapektuhan yung market kapag nagsabay-sabay sila mag-trade. 'Di ba? Or basta, ewan ko. Hindi ko alam, hindi man ako whales eh. Pero ngayon, na-realize ko na hindi porket whales ka, magaling ka. 'Di ba? Kita nyo, 2 beses na talo, 20 million, tsaka 15 million, o di $35 million na yun. Magkano na yun sa atin, mga lodi? 2 billion na yun, pesos. Di ba? 2 billion pesos na yun, mga idol. Tapos ganun-ganun lang, halos 2 days, 3 days niya lang pinatalo. So, whales talaga siya kasi marami siyang pera. Ang tanong, ba't ang dami niyang pera kaya, no? Saan kaya galing yung pera niya? Minsan talaga sa crypto, tsambahan lang din, no? Yung iba kasi, feeling magaling pag nananalo, no? So, sa bagay tayo, lagi. Isa lang yung trade ko ngayon, yung tagal na. Di ba? Pero syempre, alam nyo, kahit yung mga magagaling na trader, kahit na hindi mga whales, kahit na yung mga veterans technical analysis master, medyo natatalo din yung mga yan. Pag sinabi nung isang tao na mag-invest ka sa akin,
100% ako na nanalo. Ibig sabihin, nagpapasampal yun sa mukha. Sampalin mo. Ganun yun. Mga idol, no? Walang ganun. So, kayo makikinig sa mga ganun. Kita nyo nga si James Win, no? Naging James Loss na, oh. James Loss na nga daw siya, sabi ng mga commentator, di ba? Ay, commentator. Mga commentor natin. So, ayan. Grabe. Updated tayo kay James Win, eh. Inano ko pa naman to. Pinalo ko kasi pagkala ko pag magaling to. Kumbaga pag nag-position siya, makikita natin, sasabay tayo. Ay, wag na pala. Ano pala to? Fake news. Fake news to si James Win. Ayan yung James Win na to. Ito lang nagpasaya sa akin. Bad trip na ako kanina dito sa Tekken, eh. Buti, nakita. Nakita ko to si James Win. Sabi ko nga, eh. Sabi ko, wheels pa siya niyan, ha? Grabe, tama yun, no? Dinudurog siya ni market maker, o kaya kaya talaga mga idol. Kailangan din talaga ng technical analysis, eh, mga lodi. Tsaka yung mga news na, kasi nakaka-apekto talaga yung mga news, eh. Kasi kung leverage trader ka at scalping ka, yung mga ganitong news tulad ng mga sinasabi ni Trump, makaka-apekto yan kahit papano. 'Di ba? Makaka-apekto yan sa galaw ng market. Hindi man long run, pero sa short term, makaka-apekto yan. Kung leverage trader ka, dapat alam mo na maapektuhan ka. 'Di ba? Ganun mga idol. Ngayon, nag-good news si Trump, didurog siya ngayon. 'Di ba? Oh, kirig. So, ito na. Ito, good news naman to sa mga Solana community. No, sabi dito ni Cathy Wood, no, yung CEO ng ARK Invest. Sabi niya, call Solana anti-fragile and highlights its low cost and agility, no. So ayan na mga lodi, nagbibigay sila ng mga ganyan, no. Solana daw kumbaga low cost, ganyan. Pwede niyo i-search yan sa Grok. Tanungin niyo kung sino mas low cost, kung XRP o Solana. Malalaman nyo. Naalala ko tuloy nung sa Melania, eh. Alam niyo yun, yung biglang dinagsayang Melania after ni Trump, yung Trump coin, di ba? Biglang Melania, sabay yung magwi-withdraw na sila sa Melania, wala na, hindi na sila makagalaw sa Solana network, mga lodi. Saan lumapit yung Solana? Kayo na sila lumapit, mga idol. Binalita ko yun. Alam nyo kayo na sila lumapit? Kay Brad Garlinghouse sila lumapit, mga idol. Nagpatulong sila dun. Ganun katindi yun. So, ito mga news na ganito. Okay naman yan. Wala namang problema. Alam nyo sa totoo lang, ako nag-news na lang talaga ako ng mga trending news. Pinapakita ko sa inyo. Halimbawa, ito, yung mga news sa Bitcoin, sa Solana, sa ibang coins. Pag nakikita natin na may mga trending news sa kanila, no, yung news natin yan. Pero, kung tutusin mga idol, wala na akong ibang news na laging gustong ibalita sa inyo, kundi yung sa news ng XRP. Yung ma-educate yung mga tao sa XRP. Mga idol, no? Kasi, ayun yung bias ko, eh. 'Di ba? Pero syempre, dahil crypto news ako, lahat pa rin ng mga nakikita nating news, ibabalita natin yan. Pero para sa akin, yung mga ganitong news, tulad niyan, yung sinasabi Solana, sa Bitcoin na ganito, si ano na ganyan, si ano na ganito, gumalakas na sila, malulupit. Para sa akin, mga distraction na lang yun, mga idol. No? Sabi nga nila, maraming lalabas na distraction para hindi ka mapunta dun sa tamang dapat mong investan. No? Which is, ako, para sa akin, yung mga ibang coins, solid din yan. Pero, ang mga tinitignan kong coins ngayon is yung mga ISO compliant, mga idol. Doon tayo kasi sila yung mga talagang sa tingin ko is future na gagamitin ng mundo, mga lods, no? Alam niyo na kung ano yung mga ISO compliant, mga idol, no? So, yun na yun, eh. Sila yun, eh. Isang grupo yan, eh. May kanya-kanyang ano yan, eh. May kanya-kanyang task, no? Si XRP sa ganito, si XLM sa ganito, si HBAR sa ganito, si Algo, si Quant, si Cardano sa ganito. So, sila yan, yung gagamitin, no? Para silang Voltes 5. Hindi, marami. Hindi lang sila 5, eh. Ito, syempre, matutuwa yung isang idol natin dyan na may Sebek. Kasi si Uphold to, eh. So, itong Uphold, mga lodi, matindi rin to, mga lods. No? Maraming XRP itong Uphold, eh. No? Enabling financial freedom, enabling access like Ripple and XRP, sabi dito, no? Zebek isn't just talking payments infrastructure. At tama, no?
they're building it, sabi, no, on-chain payroll, real-time settlement, and global scale, no? So, ayan, sabi. So, etong SEBEC, medyo magandang token. Titingnan ko lang, yung chart niya, ang ganda kasi, mga idol, no? So, kayo bahala, i-research niyo yan. Wala tayong masyadong alam dito sa SEBEC, Pero, alam ko na medyo nagkakaroon siya ng hype ngayon, mga idol, no? Itong SEBEC. So, search nyo na lang yan. One Byte. Everyone knows the rules. A famous social media star waits in on XRP investment. So, ito yan, si Dave Portnoy. Kilala nyo naman to si Sutoy na Dave Portnoy, Wala naman yung chikito na yan, Marami lang din pera to, He admits it's all driven by FOMO, but believes XRP is set to explode even more than Bitcoin. He's riding the wave too, revealing he owns a ton of XRP. This is exactly why XRP, top DeFi project are poised to surge. No? So, ito kasi, mga Lodi, parang natimbrihan na lang din to si Dave Portnoy. Dati, nag-invest to sa Bitcoin, kaya lang, mali yung ginawa niya. So, nagsisi siya nun. So, ngayon, iniisip niya, XRP is the next Bitcoin. There's 100% of FOMO on everything. I think that's the meme coin. That's general. I mean, I don't know, Bitcoin, I don't know if there's as much FOMO now. It's so established, but like that's why I'm an XRP. Like that it's FOMO. It's not like I have some grand belief in it, but diba? Yung doon niya lang doon pa lang sinabi niya Parang sinabi niya ngayon nasa XRP ako, hindi siya naniniwala ako sa XRP kasi may FOMO doon Parang ganoon yung sinabi niya. So wala siyang alam kung saan siya nag-i-invest. Ganun yun. FOMO. It's not like I have some grand belief in it, but it's what? $2, 40 cents or something like that. It's like, what if that's the next Bitcoin? So FOMO, I think, plays a huge part. Wala to si Sotoy. Ano lang yan, talagang meron lang siyang pambiling token. Ganun lang. At sikat siya na social media influencer, no? Pero yung knowledge niya about sa XRP, sa Ripple, medyo kulang pa siguro, mga idol, no? So ito, ang tindi rin nito, mga Lodi, no? UK Parliament member praises XRP over Bitcoin. Pre-minted beast with zero energy use, fast, cheap, and scalable. The green future is here. Sabi dito ni ate, no? So, check natin yung sinabi niya rin. Hindi kasi itong naka-yellow. Bitcoin blockchain is so vast that Bitcoin now consumes more power than several developed countries. And I was wondering... Mga Lodi, ano to secret video to na napanood lang natin. na praise yung XRP. Perhaps Daniel, first of all, I'll go across the panel. Does these kind of proof of work crypto assets make, are they really kind of non-violent from an environmental perspective? It's sucking up so much energy to do these transactions. Is that really a price worth paying? I think the industry realises the problem at hand, and I think there's a huge desire across the industry. So, yung Bitcoin kasi, mga idol, kailangan niya ng matinding energy. No? Sabi nga ni ate, they suck up so much energy para sa transaction, no? O, check natin. To improve the energy efficiency. There have been some initiatives taking place of late, which have helped, which are detailed in some of the submissions that I've looked at. And is for its product, its energy profile. More needs to be done. Say different tokens have different energy profiles. The token that Ripple uses for its product is XRP, is inherently green. All of the XRP that's in existence was created. Mga idol, alam nyo, yung ganitong mga meeting sa mga bansa, no, yung mga leaders nag-usap-usap, tas nababanggit yung token. Kung noong 2021 to, 2022, yung kung ano yung token na mabanggit yun, magpapump na yun. Ganun dati, mga idol Pero ngayon, isipin mo, no, na kumbaga nagiging mainstream na yung mga token, pero wala pa rin galaw, no? Pero dati, mabanggit lang ni ganito, mabanggit lang ni ganyan, ma-post lang ni Elon Musk yung konti, kahit hindi nga mismo yun, yung na-post niya Kumbaga, nagkaroon lang ng konting hint, nagpapump na yung mga coin. Tapos, etong mga to, kita nyo mga Lodi, nagmi-meeting na yung mga leader, binabanggit na mismo. No, yung coin na, ito maganda to, ma'am. Solid to, kumbaga matipid, mabilis at kapag tawag dito. Agila-gilalas.
Ganun. Matipid, mabilis at kagilagilalas, ma'am. Ito na lang, no? Para Created at the time of its creation, it doesn't rely on mining in order to validate the ledger. And XRP is one example. There are other tokens out there. pag sinabing other tokens out there, bukod sa XRP, ang naisip ko agad yung mga ISO compliant. That are also inherently green, and we think that as the space evolves, you're going to see more and more projects go along those lines. What do you mean by inherently green? I mean that unlike the proof of work protocol, which relies on mining in order to validate ledger transactions, XRP relies on a consensus mechanisms. Computers, it uses a supermajority algorithm to validate different transactions. So no mining involved. No mining involved, mga idol, no? So, grabe. Grabe yun, mga lodi. Sabi nga dito ni David Gario, nothing to see here, just the green chairs talking about us. XRP Ledger, RLUSD all the way. Lock in. Grabe, mga lodi, no? So, grabe na yan, eh. May narinig ba kayo ng mga ibang token na sinasabi ng mga ganyan ng mga leaders ng iba't ibang bansa, mga lods, no? Ang nagtatalo lang dyan, Bitcoin tsaka XRP. Diba? Pero alam nyo na, sabi nga nito ni Sotoy Dave Portnoy, saan na si Dave Portnoy? Sabi niya, hindi niya raw alam kung ngayong panahon na to, established na raw yung Bitcoin. Siyempre, yung mga POMO, medyo hindi na dun pupunta. 'Di ba? So ang sinasabi niya, XRP kasi may POMO, the next Bitcoin, no? Parang ganun yung sinabi niya, 'di ba? What if is the next Bitcoin, sabi niya. What if hindi sinasabing the next Bitcoin, what if 'yun, mga lods, no? Ito sabi ni idol natin, the King. The King is speaking. Ito, Ripple CEO Brad Garlinghouse on XRP ETF. Tinanong siya ni Madam. Okay, XRP ETF, when? I think we're going to see it, I think it'll probably be 2025. Next year? Yeah, All right. not too far away. Good to see it. Let's see if that happens. 2025, sinabi niya na magkakaroon na tayo ng mga ETF. Sabi niya, I think. Pero syempre, mga load scripted na yan. Alam na natin, nakaplano na lahat yan, mga idol, eh. Di ba? Mga magkakasama to sa mga Freemason. Ang dami mga ang daing mga spekulasyon, eh. Mga idol, eh. May sabi pa na, alam yung logo ng Freemason, di ba may X doon kapag tinignan mo yung, asan na ba yan? Paano ba ang spell ng Freemason? Hindi ko kasi alam yun, eh. Hindi. Yung Freemason, Ayan, ito yung logo nila, ayan. So ito mga lodi, ayan, XRP, ayan. Dito ka lang titingin. Ayan daw yung logo ng XRP. Ito naman daw yung logo ng X ni Elon Musk. Ayan na, ayan yung sinasabi nila, mga idol. Ang daming spekulasyon, no? Ito na, dito yung spekulasyon, mga idol, dahil ito ay kilala nyo na siguro to, si Charles Hoskinson, ang developers ng Cardano. No, pakinggan natin siya. Could there be antitrust concerns with the Ripple acquisition of Circle? I think it'd make the space better. There's like this Coinbase A16Z Circle Mafia where they've built an ecosystem and it's self-serving in that ecosystem. And if you're outside of it, you get completely blacklisted and it's hard to get listed, it's hard to get liquidity, and it's hard to get a stable coin. So by XRP coming in, it breaks apart that monopoly and creates more diversity. And I think they'll be a better custodian and frankly higher integrity than some of the people, especially on the Circle side. So ibig sabihin, sinasabi niya dito, once na siguro ang Ripple na yung magmay-ari ng Circle, mas gaganda yung space. Magkakaroon ng, kumbaga yung ito, basahin natin. In a fairy AMA, the Cardano founder blasted what he calls the Coinbase A16Z Circle Mafia, a closed ecosystem that blacklists outsiders and control stablecoin liquidity. No, sabi niya, Hoskinson says, Ripple could shatter the cartel and bring balance back to the crypto. No, so once na mabili sila ng Ripple, magbibigay ng balance yung pangyayaring yun sa crypto.
mga idol, no? Hindi na sila kumbaga mawawala kasi may mga kapag di ka kasali dun sa A16Z Circle Mafia, hindi ka kasali, blacklisted ka. 'Di ba? Yung mga outsider, hindi ka tablado. Sila lang yung nakakontrol ng stablecoin liquidity, 'di ba? O ngayon, pag binili na sila ng Ripple, magkakaroon na ng balance, mawawala na yung ganun, mga lodi, no? So, kayo na bahala dyan, mga lodi, matindi, no? O, ito naman, the euro just picked its chain and it wasn't Bitcoin, it was XRP Ledger. So, pangalawang bansa na to na ni-report natin na pinili yung XRP Ledger, ha. Yung kahapon, ang nagpick ulit sa XRP Ledger, sabi ko nga parang NBA pick, di ba? Ano 'yun? Yung Saudi ay UAE. Di ba? UAE. Tas ngayon naman Europe, di ba? MiCA compliant backed by SocGen, audited by KPMG. This isn't hype, it's infrastructure. 1,000 XRP, that's just phase 1. The rails are live. The reset is here. So, grabe, isa-isa na silang pumipili sa XRP Ledger, mga idol. Nako, kayo nang bahala mag-decide, mga lodi, no? Bahala kayo dyan. Ito na siyempre, ito na yung pinaka pinuno. Si Chris Larsen kasi yung gumawa talaga, no? Siya yung pinaka lead developers ng Ripple. So, sabi niya rito, Chris Larsen saw the future. Now it's becoming reality. While the world was obsessing over Bitcoin, he was quietly designing something far bigger. The XRP Ledger isn't just a blockchain. It's 3 technologies in one. Ganun kalupit yung technology ng Ripple, no? A distributed payment protocol, a math-based currency, which is yung XRP, a value agnostic global exchange, no? This was the blueprint for a financial internet, mga idol. Si XRP Ledger pala yun, mga lods, no? Hindi yung Ripple. Yung Ripple kasi yung company, yung technology yung XRP Ledger, yung token yung XRP. Na? So ayan, linaw lang natin. So si Chris Larsen yung nag-build ng XRP Ledger, no? Siya yung lead developers, mga idol. So ayan, grabe naman ang mga news natin, ang lulupit. Inumpisahan natin ng bad trip. So, at syempre good news yung sinabi ni Trump, no? Almost mahigit 1 buwan niyang in-extend, no? At sa loob ng 1 buwan na yun, mga lodi, kung mag-uusap sila, kung magiging okay yung deal nila, di wala na, di ba? Hindi na nila, wala na yung July 9. Mababago na yun, mga lods, no? Kung may pag-uusapan ng UK at ng US, no, yung sa tungkol sa tariff, 'di ba? At si James Wynn, ano kaya ang susunod na gagawin nito? Malamang di na magte-trade to, magbubodega na lang to. Ano sa tingin nyo? Talo na siya 35 million, mga lodi. 1 billion na sa atin yun, almost. Mga idol, no? 2 billion pala, 2 billion. At ito yung sa Solana, syempre, sa Zebek, at syempre yung mga news natin sa ating XRP News, no? So, ayan, grabe. Ang lupit ng mga news natin ngayong umaga, mga idol, no? So sana na-enjoy nyo. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin, mga idol, no? So ayun lang, mamayang gabi magbabasa tayo ng comment ulit, mga lods, no? So kita-kits tayo. Sana mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo syempre. At sa mga wala pang crypto exchange, andyan yung BitGet natin sa description, mga idol. Go na, mga lodi, no? So ayun lang, magandang araw sa inyo. Kita-kits tayo mamaya, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Kobe TV and subscribe to Jablo. Because why am I like this? I'm eating and I'm gonna cough. Sorry, bye.